So now, pinapadisqualify ng Team Duterte si ICC Prosecutor Karim Khan for conflict of interest. What does it mean? And if disqualified, ano mangyayari? Let's start with this, dun sa standards o threshold ng isang kaso. Habang patagal ng patagal, tumataas din ang threshold na susundan ng mga judges. Nung inisyuhan ng warrant of arrest si Duterte, ang standard na ginamit, reasonable grounds to believe. Sa September 23 o sa confirmation of charges hearing ni Duterte, ihahain na ng prosecution ang lahat ng ikakaso nila. At para kumpirmahin yun ng mga judges, ang standard na gagamitin nila, substantial grounds to believe. Baliktad sa ICC, huhulihin ka muna bago kakasuhan. Sa Pilipinas, kakasuhan ka muna bago kahulihin. Unique na feature to ng ICC dahil ang mga suspect nila pinakamakapangyarihan sa mundo. Kaya kailangan muna nilang hulihin para hindi magulo ang investigasyon at para matigil na ang krimen. Ang isa pang unique na feature ng ICC ay itong rason na ginamit ng Team Duterte para ipadisqualify si Prosecutor Khan na matagal naging abogado. Ang ICC prosecutor kasi may responsibilidad na humanap ng dalawang klase ng ebidensya. Ang una ay ang incriminating evidence na magdidiin sa suspect at ang pangalawa ay ang exonerating or exculpatory evidence na aabsuelto sa suspect. Dapat equal efforts itong hahanapin. Paratang ng Team Duterte, bago maging prosecutor si Karim Khan ay nag-abogado daw siya sa mga biktima ng war on drugs. Paano ka nga naman daw magbe-best effort na humanap ng exonerating evidence kung naging abogado ka na noon ng mga biktima? Hindi pa malinaw kung anong klaseng representation ang naganap. Actually, kilala naman talaga ng mga Pilipinong human rights lawyer si Khan. Bumisita na siya sa CHR noong 2018 at nakita nila itong alas na siya yung magiging prosecutor kasi nga pamilyar sa Pilipinas. Ngayon, that advantage might just become the disadvantage. Pero yung move na to hindi bago ha, ginagawa talaga to ng mga suspect sa ICC. Unfortunately for Khan, lately ay inutusan na siya ng ICC na i-excuse ang kanyang sarili sa kaso ng Venezuela dahil yung sister-in-law niya isa sa mga nag-abogado para doon sa diktador ng Venezuela. Ngayon, pinapaklarify na sa korte ang kakayanan ng mga deputy prosecutor na ipagpatuloy ang kaso sa Venezuela. Dalawa ang deputy prosecutor ni Karim Khan at ito, si Manjay Nyang, ang naka-assign sa atin. All of this to say na parang may posibilidad na hindi matuloy yung September 23 na hearing. Sabi ng ilang ekspertong nakausap ko, kung substantial grounds to believe pa lang ang standard na gagamitin sa September 23, elulusot ang kaso kay Duterte at tutuloy ito sa trial. At the confirmation stage, I'm fairly confident, given what I've seen even in the public domain, that the prosecutor ought to be successfully able to confirm these charges. Kaya best case scenario talaga sa Team Duterte na wag munang matuloy ang September 23 na hearing. Bukod dito, may dalawa pang pending request ang Team Duterte. Ang una ay yung interim release o yung makalaya pansamantala. Ang pangalawa ay yung jurisdictional challenge. Pinapabasura ang buong kaso dahil wala na raw jurisdiction o wala na raw karapatan ng ICC sa Pilipinas dahil nga nag-withdraw na si Duterte. Kahit pa sila yung nag-file, ang Team Duterte rin ang humiling na hold muna, wag munang desisyonan ang dalawang pending request na yun dahil meron pa raw silang hinihintay na impormasyon. Ang sabi naman ng mga biktima, lalo mong pinapatagal ang kaso, lalo silang nalalagay sa alanganin. Because it's really just the mere mention of the possibility that the court will rule to give an interim release is really re-traumatizing many of the victims. They might inhibit themselves from participating in the ICC proceedings if Mr. Duterte is released, even in the interim. Everybody wants the September 23 hearing to push through, except maybe Team Duterte. Anong mangyayari sa trial? Please watch this video. Let's continue this conversation on the Rappler Communities app. Just join the Justice and Crime channel.